Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ating rektor at purang paroko, Reverend Father Lito Hobson. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo, naway sumainyong lahat. Maganda po ang umaga, nilikha po ng Diyos ito para sa atin upang dakilain natin siya at parating paglingkuran. Masaya tayo sa piling ng Panginoon. At humingi tayo ng tawad kung tayo ay nakagawa ng mga maaring makapagpapalungkot sa ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Sinugod tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa maparay pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan, kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Hordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At patuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanunood sa di kalayuan. Nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan, hinubad ni Elias ang kanyang balabal
at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihiling mo, gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon, ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Sinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang puon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palalo'y pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo, Panginoon, At sumaybay. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan,
upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. Nagagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno at mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka, ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya ang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Yung atin pong mga pagbasa ay may kinalaman ukol sa pagiging ganap. No? Katulad nung sa unang pagbasa, si Elias ay iniakyat sa langit. Pag-akyat sa langit yan ay parang reminiscent na ating Panginoong Jesucristo iniakyat sa langit o umakyat sa langit during ascension. At doon sa langit, ito naman din ay pinagdarasal natin na maranasan din natin ang resurrection of the dead and the world to come, everlasting life, kung saan lahat ay kaganapan. Sana hindi mawala sa atin itong vision na ito, kung saan pupunta yung buhay natin, ay patungo talaga sa kaganapan. No? Hanggang sa masilayan natin yung ating pinakadulo ng ating buong buhay, ito yung pinakadiwa ng ating katauhan, yung ating muling pagkabuhay kay Kristo. Tapos, ano nagagawa nung na iyon, ng buhay ng nakaganapan na iyon? Yung kapangyarihan, no? Kapangyarihan, katulad nung si Eliseo, sabi niya, ibigay mo sa akin kalahati ng iyong kapangyarihan. Marami sa atin ang merong sarili-sariling uri ng kapangyarihan. Meron pang iba pang aabuso ng kapangyarihan. Akala ang kapangyarihan makalupa, pero ang tunay na kapangyarihan ay makadiyos. Ito'y kayang magpagaling ng tao. Kaya nito dapat magpalayas ng demonyo. At kayang bumuhay ng mga patay. No? Kayang magpatawad ng mga kasalanan. Yung tunay na kapangyarihan ni Jesus para tayo pagalingin at palayakin sa lahat ng ating mga kasalanan at kamatayan. Yung susunod naman, ay nandito po sa ating ebanghelyo, ito yung mga pamamaraan patungo doon sa kaganapan. Yung una ay tungkol sa panalangin. Yung panalangin ay hindi panlabas na gawain. Na sinasabi na ito, tingnan mo ako, marunong na ako magdasal. No? Ang baon-baon nito sa panalangin ay tunay na pagpapakumbaba at yung hangarin na makilala natin, makaulayaw, na makaisandiwa natin ang ating Panginoon. Tayo man ay nag-isa, o lalo na kung tayo ay pumupunta po sa simbahan, lahat po tayo dito ay seryoso, no, upang makilala po natin ang Panginoon puso sa puso. Na yung communal celebration, may kasama pang mga masasayang awit, itong mga taong nananalangin na ito ay nagiging iisang diwa, no, sa pagmamahal sa isa't isa at sa Diyos at umaangat ang kanilang panalangin sa Panginoon. Yung pangalawa ay yung fasting, no, yung pag-aayuno. Yung pag-aayuno ay hindi isang external na gawain, sabi dito ng Panginoong Jesucristo, na parang pinagmamalaki pa natin na tayo nag-aayuno. Hindi po. I think yung fasting na ito, it's more of an internal discipline. Ano ibig sabihin? Na wala sa mga bagay na ito ay magbibigay ng kasiyahan sa atin. Mga pagkain natin, layaw natin, lahat yan ay wala. Hindi makakapagpalapit sa atin sa Diyos. Pero kung sasabihin natin na makakaranas tayo ng pagkagutom, ito yung pagkagutom sa presensya ng Diyos sa ating buhay. At wala nang iba makapagpapasaya sa atin kundi ang Diyos lamang. Kaya nga araw, umaga, hapon at gabi, sinisikap natin hanapin ang Panginoon. And hindi lang basta mabuhay dito sa mundong ito, pagkaroon tayo ng sweldo at pagkain. No? Ang tunay na pagkagutom sa Diyos, no? Iyon po yung hangarin
ng ating buhay sapagkat alam ko babaguhin niya ang buhay natin. At syempre pa, dito sa ating ebanghelyo, ito po sa kawang gawa. Ito ano na ibig sabihin ng tunay na kawang gawa? Hindi na yung pinagmamalaki ng mga serye, ng mga litanya, ng mga naibigay natin, mga ganyan. Sa totoo lang, mas tago ito at mas maganda. Bakit? Kasi kung ito'y nakatago, sabi nga kung ito'y nakalantad, di nakuha mo na yung parangal ng tao, nakuha mo na yung kabayaran mo. Pero kung hindi ito nakikita ng mga tao, pero gumagawa, nagsisikap na gumawa ng kawang gawa, nakakita ay ang Diyos lamang at siya na nakakita ang siyang magbibigay ng gantimpala sa atin sa karampatang panahon. Pero yung pinakamaganda ring diwa ng tunay na kawang gawa, mga kapatid, ay ito, pag-aalay ng sarili. Naalay na ba natin ating sarili katulad ng ginawa ni Kristo? Ito pinakamalaking kawang gawa na maaari natin maisip at hindi pa natin masyadong naiisip ito kasi mismong Diyos ay nagpakumbaba, no? Para ibigay at ibuhos na ang kanyang buong pagka-Diyos, maligtas lang tayo, mahango tayo sa kasalanan. May yung ialay, ibigay, tulad ni St. Francis, no? Wala na, hinubad na ang kanyang sarili, kanyang karangyaan, nabubuhay ng pagkadalita, at marami pang ibang mga santo nagbigay ng halimbawa. Sa madaling salita, lahat ng ito ay mga daan patungong kaganapan natin sa Diyos. Ang tanong lang, sapagkat mayroong mga balakid ay ganito, gusto ba talaga natin maging banal? Gusto ba natin talaga umakyat ng langit, maging ganap? Minsan sabi natin, ang unang sagot ay maaring oo, gusto kong maging banal, no? Pero may mga humahadlang Ito yung mga humahadlang. Una, sabi natin, tao lang ako, hindi ako banal. Parang may choice. Sarap yata hindi maging banal. Mahirap yan Hindi ako magiging banal. Parang may choice. Pwede ba yun? Talaga bang makakaakyat ng langit itong hindi ako banal? Wala po. Kailangan magpakumbaba po tayo. Magpakumbaba. Wala na ibang daan patungong langit kundi sa kabanalan lamang ng Diyos. Kailangan aakapin talaga natin to. Ang masama, hindi tayo dadalhin dito sa kabutihan, maliban lang sa magpapakumbaba tayo at magsisisi parati sa ating mga kasalanan. At magpupunyagin, umakyat, make an ascent to God, natutulungan tayo ng Diyos. Yung pangalawang hadlang na ay ito. Banal na ako Hindi ko na kailangan yan. Bakit ako makikinig sa'yo? Banal ako. Yun, medyo delikado po yun. Kasi hindi na ito bukas sa Diyos Saradong-sarado ito. Yung taong yun, ang nag-develop ng kanyang sariling paniniwala na iaakit ng sarili sa kanyang mga ginagawa. Ang kondisyon ng tunay na kabanalan, pagiging ganap, ay kababaang loob. Pagmamakaawa sa Diyos. Hanggang sa dulo ng buhay natin, nobody deserves heaven. Pero kung magmamakaawa po tayo sa Diyos, umaga, hapon at gabi, no? Ay bibigyan niya tayo ng kanyang grasya. Lahat yun ay naayon sa kanyang kalooban. Tapos yung last na naiisip ko na hadlang sa atin ay, matagal pa yan. Matagal pa yan. Pupunta mo ako sa langit, pero hindi muna ngayon. Kasi kaya ko pa Wala pa yan. Yun ang nakakatakot. Actually, nakakatakot din yun Kasi, bukas na yan. Bukas na yan. Hindi pa ako seryoso dyan. Hanggang sa hindi niya alam, patay na siya. No? Merong iba, tumanda, pero hindi mo nakita na naglingkod sa simbahan. Nawala na. Yun ang nakakatakot. Ngayon, itong araw-araw na ginawa ng Diyos para sa atin ay daan patungo sa kaganapan. Magmamakaawa tayo sa Diyos araw-araw. Lord, tulungan mo po kami na maging ganap. Yun po ang hinihiling ninyo sa amin. Hindi po namin may pababanala aming sarili. Tulungan niyo po kami araw-araw. Patawarin niyo po kami parati sa aming mga kasalanan. Pero Diyos ko, gusto namin kayong makasama pagdating ng takdang panahon. Hayaan ninyong gamitin namin yung araw-araw ng aming buhay, pumapalapit po kami sa inyo. At mamuhay sa kabanalan at mapaglingkuran kayo sa aming kapwa. Lalo sa mga naghihirap, nalulumbay, nagugutom, at nabaon sa kasalanan.
Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. At sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari at mga relihiyoso naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod, pangmamamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagdasal natin ang ating kahilingan para sa araw na ito at pamumunga sa mabubuting gawa ng ating buong pamilya. O Diyos, tulungan niyo po kami sapagkat hangad po namin na maging ganap katulad po ng inyong kalooban para sa amin. Ngunit tulungan niyo po kami sa araw-araw na buhay upang akapin ito sa pamamagitan ng kababaang loob at parating pagsunod sa inyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Ay puno, kaloob na lubos, ang buhay ay gusto. Manalangin po tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkakaroon sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa aking kapanginawan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo para sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itilas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
sa mga mundo na puro ang langit at lupa ng kadahilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, Amen, Alleluia, Amen, 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 Alleluia. Huwag po ipagpapaliban ang gawaing kabanalan, pagiging ganap. Gawin po ito araw-araw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin iadya niyo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan, hanggang Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Simulan kaagad ang buhay kawang gawa, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa Sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para pagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sweet Jesus, our hearts will never find. Yes, that's your something true, to change our lives anew. We're much more to us. Let's search for truth and meaning. Let's go through life believing. Till in Him we place our fullest trust. Let's come the Lord and open to our hearts. There is our will pour out unto us. It's your heart that lives inside my heart. Every beat, every rhythm fills my heart.
sweet Jesus, our hearts will ever want. It's your heart that lives inside my heart. Every beat, every rhythm fills my heart with so much love, 'cause it's your heart that lives inside my heart. Oh, sweet Jesus, our hearts will ever want. Oh, sweet Jesus, our hearts will ever Horacio Imperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikinlan ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkampi mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na matulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa gawaing kabanalan at pagiging ganap, ang pinakahadlang ay tayo. Kapag sinasabi natin hindi naman tayo banal, o kaya banal na kaagad tayo, o kaya matagal pa yan. Matagal pa, saka na lang. Magdasal tayo, parati tayo magpakumbaba sa Diyos at hangarin natin ang kanyang banal na presensya sa ating araw-araw at mamuhay tayo araw-araw sa kabanalan ng Panginoon at yung ating pakikipagkapwa-tao, huwag natin pong kalilimutan araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maglakbay tayo tungo sa kabanalan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita ito. Mayo, mayo, mayo. Ipangalan ang pag-ibig ni Kristo. Tungo sa pagbabago ng bawat puso
sa mabuting balitang tungo sa pagbabago ng bawat puso.